Good day sa inyo mga katiktik. Meron tayo ditong Oppo na ang problema niya kapag na lock screen is hindi po siya masaswipe. Ayan no. Hindi po siya masaswipe mga katiktik, hindi po siya mabubuksan. Dahil na-update to ng may-ari mga katiktik, na update sa Android 14. So kailangan muna natin dito sa camera mag-swipe bago ma-open. Ayan po yung sakit niya mga katiktik. So nangyayari ito sa mga Oppo, Realme at Xiaomi mga katiktik. Ayan no, hindi ma-swipe. Ayan no. So kahit walang password, hindi po ma-swipe. So lagyan din natin ng password mga katiktik, hindi rin po ma-swipe. So ipapakita ko sa inyo mga katiktik na susubukan kong lagyan. Pero ganito yung gawin natin mga katiktik. Ating sample na unit is to. Kaya mga katiktik, yung version niya is Android 14. So yan, ipapakita ko sa inyo kung paano ito i-fix. So ang sample natin na unit is yung Oppo Reno 80. So yan po yung sample dahil na-update daw ni Sir. At yun ang problema niya, hindi na mag-auto swipe, kailangan niya muna dumaan sa camera. So pasok tayo dito mga katiktik at piliin natin dito yung software version. Ayan. Tapos ito mga katiktik, i-tap lang natin yung yan. Damihan mo lang at para ma-on yung developer option na yan. No? You are now a developer. So, yun ang enable natin mga tiktik, kaya damihan mo ng tap para ma-enable yung developer option. At pag na-enable mo na yon, check mo din dito sa additional settings kung nandoon na ba talaga. Ayan. So, lalabas dito, ito magkakaroon siya dito ng option, developer option yan. Tapos, yun mo tong OEM unlocking. At saka, yan, USB debugging. So, yung dalawa na yun mga katiktik, yun lang yung i-on nyo. So pagkatapos nyan, yan, papakita ko muna sa inyo mga tiktik. Lalagyan natin ng password. Hanapin natin kung paano natin lagyan ng password. Hindi ko mahanap. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung mangyayari kapag lalagyan ng password. Yan. Dahil hindi po talaga siya masaswipe kahit i-restart mo, hindi siya masaswipe. So ngayon try natin lagyan ng password. Pero kung tutusin mga katiktik, pwede mo na ito i-reset. So ipapakita ko lang sa inyo ang mangyayari, no? So kahit ito mga katiktik, hindi mo na gawin to. So ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung mayari kapag meron siyang password. Yan na, lalagyan natin. Hinahanap ko lang kung saan banda lagyan. Ito, yan, lagyan lang natin. Kahit ito na portion mga katiktik, hindi mo na gayahin. So pagkatapos mo ma-on yung OEM unlocking at saka yung developer option, pwede mo na itong i-reset. So lagyan na muna natin ng password para makita nyo kung ano yung mangyayari. So cancel natin, lock natin. So yung mga katiktik, hindi po talaga siya nasa swipe. Pag sa camera din, no, hindi na po siya nagbubukas. No, hindi na po talaga siyang bubukas. So ang gagawin nyo para mabuksan nyo ulit, kapasok kayo sa settings, is pindutin mo lang yung ano mga katiktik, yung volume down at yung power switch. Yung mga katiktik hindi po siya nagbubukas talaga yan. O yan o, hindi na mabubuksan. So pindutin mo lang yung ano niya, yung power switch at volume down. Yan, tingnan mo mga katiktik, hindi pa rin siya nagbubukas. Long press mo yung power switch. So pwede power switch lang long press at sabihin mo dyan mga katiktik na open settings. Yan, tap mo yung mic, open settings. So yan, at pindutin mo tong privacy policy mga katiktik. Yan, pindutin mo yan, lumabas yung ginawa natin na password. So lagay mo lang. So again, hindi pa rin siya working kapag lagyan ng password, hindi pa rin siya mag-auto swipe. So ang gagawin natin, tingnan muna natin yung accounts. So puntahan muna natin yung accounts. Lagay lang natin yung ginawa natin na password. So yun, Google account, hanapin natin yung ano niya mga katiktik yan, no? Ni-remove ko muna yung password, so ayaw pa rin mag-swipe. Ni-remove ko na lang yung password mga katiktik kasi hindi pa rin mag-open. So pag may password, hindi na tuloy tayo makapasok sa menu.
So yan. So balik tayo dito mga katiktik. Yan, check natin. UM unlocking at saka yung USB debugging naka-on na po. Backup and reset. So pwede mo na itong i-reset mga katiktik. Yan. So papakita ko lang sa inyo na meron pa tong Google account na hanapin natin. Doon mga katiktik, pwede mo na pindutin yung backup and reset or erase all data. So yan. Sana nakakuha kayo dito ng idea mga katiktik, at huwag kalimutan mag-like at syempre mag-subscribe ka na rin sa susunod natin na mga video para maging updated ka. Yan, hanapin natin yung account. So ito yung accounts ni sir. O, alam naman na yung accounts mga katiktik. Ang tanging problema lang nito is pag na-lock screen is hindi na po masaswipe. So yun, pinapakita ko lang sa inyo mga katiktik. Ayan, reset na lang natin mga katiktik. Reset, and then ito pipiliin nyo erase all data. Erase all data mga katiktik. At dito mga katiktik, fast forward tayo ng konti para hindi maubos ang oras nyo. Ayan. So pagkatapos yan ma-reset mga katiktik is i-set up mo na lang yan. At mag-okay na po yan. Hindi na po hindi na working na po. Kumbaga wala na po yung isa-swipe mo, hindi na po gagana. Gagana na po yan mga katiktik. So yan. Next na lang yan mga katiktik. Set mo lang yung yung language sa English. Yan o. So pa-comment naman dyan mga katiktik kung mag-work din sa inyo yung gano'n na technique. So yun nga, pinaka-technique dyan mga katiktik. Yan, i-on mo yung developer option. Tapos yung UM unlocking at saka yung USB debugging. Yan, next lang natin. Kaya ko ni-remove yung SIM card mga katiktik para mabilis tayo mag-set up. Ayan, kasi di naman natin kailangan mag-connect ng wifi or ng SIM card data, gagamit ng data. Wala namang ganun mga katiktik. So yun, tatapos na tayo. Get started. Yan. So yan mga katiktik, nasa na ulit tayo, home screen. So ngayon titesting natin ulit mga katiktik kung gagana na ba yung swipe. Ayan, so nabura lahat dito mga katiktik yung files. Ayan, so ingatan nyo mag-update ng Android 14 at ganito yung mangyayari sa inyo mga katiktik. So ito lang naman ang pag-fix. So yun, lock screen. So okay na po mga katiktik, function na po. Sa paulit, lock screen. So yun, maraming thank you.